Okay, Dr. Love, kung ang taong nakapanakit ay umamin gaya ni Kaloy, hindi ba? Okay, paano ba dapat humarap sa Panginoon sa ganitong pagkakataon? Mabait ang Diyos, Ate Kuring. Aminin lang natin yung kahinaan natin, yung pagkakasala natin. Napakadakila ng pag-ibig ng Diyos. Isinugo niya, bugtong niyang anak, kaisa-isang anak niya para sa atin. Ang problema sa atin, we totally ignore God and the love of God. Hindi natin binibigyan ng importansya. Bagkus, binibigyan natin ng importansya at lalim ang tawag ng laman. Siguro panahon na para pag-isipan natin yung relasyon natin sa kapwa natin. Kagaya ni Andoy, sabi mo meron kang anak, meron kang asawa. Ikaw ba'y hiwalay na sa asawa mo? Hiwalay na kayo. Kasal ba kayo? Hindi. So wala kang asawa. Pero may anak ka. Yung anak mo lagi nakatingin sa iyo yan. Binabantayan ng anak mo ang bawat kilos mo, ang pananaw mo sa buhay, ang lahat ng mga opinion mo, pinakikinggan niya ng bata kasi iyan ang gagayahin ng anak mo. Ang sa atin lang, sana mag-iwan sa atin ang aral, no? Na igalang natin ang katawan natin. Hindi po pwedeng, hindi tayo mga monkeys, mga apes na pag may nakita, nabubuo sa atin ng isang relasyon bago natin gawin ang isang bagay na yan. Na maging maingat ka na rin dahil hindi mo kilala kung sino yung ginagamit mo o gumagamit sa'yo. Baka carrier, pati ikaw madadamay. Ate Kuring? Thank you very much, Dr. Love. Attorney Lorna, ano ba yung proseso? Hindi ba kahit sa TV pag nanonood ako, kahit babae at lalaki pa yan, yung pagpayag ng babae ang madalas na kine-question, di ba? Sa pagkakataong ito, ganun ba ang kailangang patunayan na pumayag si Andoy? Kasi sa crimes against persons, no? At ang importante, bakit crime against person? Ang kalaban mo, Republic of the Philippines. People versus yung accused, yung alleged rapist or abuser, ano? Kasi sa crimes against person, miski na finorgive mo, sabihin natin, nagkabatian kayo, finorgive mo, o hindi exempting yon. Miski na i-forgive ka, miski na ayaw mong kasuhan, pwede ka pa rin kasuhan ng Estado. At panawagan rin sa mga barangay, let us be more vigilant. Kasi nangyayari yan sa mga inuman, di ba? Sa mga bahay-bahay nyo, sa mga ano. Tingnan natin, huwag tayong magbenta ng mga alcohol or mga ganyan, no? Sa mga minors, no? Kasi Oo, pwede rin mangyari sa menor de edad. correct. Pero ang importante ngayon, yung inyong medical condition. Huwag niyong pabayaan ang medical condition ninyo. Ano ang lesson natin? Dapat isa or kung hindi isa, one at a time. Ayan, thank you. Good luck to that. Oo. Doc Camille, paano ba natin mapapalakas ang loob ng mga, halimbawa, hindi natin sinasabi na yun ang nangyari dito, no? Yung mga lalaking nabibiktima. Ang mahirap kasi karaniwan sa mga lalaking nabibiktima, hindi talaga nagsasalita. So, yun yung talagang nagiging problema na lang. Sometimes, ito yung tinatawag natin na magugulat ka na lang pag nagkaroon ng history taking po sa yung talagang sabihin natin problema, nagkaroon ng depression, dun lang lumalabas and it becomes a PTSD or post-traumatic stress disorder. So, sayang siguro pagdating po sa ganyan, lalo na sa pag-intake ng alcohol, alam naman natin yung mga katawan natin eh. So, dapat alam mo kung kailan yung tinatawag natin na masyado yung severe alcohol intoxication. Ibig sabihin, sobrang lasing. So, pag nag-blackout ka, dalawa yan. It's either fragmentary, ibig sabihin, konti-konti lang naalala mo, or yung end block, talagang wala kang maalala. Pero meron din tayong tinatawag na conscious but not recording. Ano ibig sabihin? Alam mo parang gising ka pero hindi mo na matandaan kung ano yung nangyayari. But eventually, malalaman mo kung ano yung nangyari talaga dun sa, kung meron man. So,
siguro naman pagdating din sa ganyan, alam nyo kung sino dapat ang kainuman nyo. And pangatlo, kaya nga merong pulutan para hindi kayo masyadong malasing. Dahil kasi kung kayo ay puro alcohol at mabilis kayong uminom, automatic yan. Mabilis kayong malasing, baka mamaya umabot kayo na magba-blackout kayo at hindi lang siya yung passing out na sinasabi. Oo, tapos unprotected sex. Yes. Kasi pag lasing na lasing ka na, makakaisip ka pa ba gumamit ng kondom, no? Di ba, no?